A pleasant day to everyone. I am Dr. Lizelle Rodin Borlasa, and I am presently connected in the Department of Education. Actually, pang 27 taon ko na itong pagtuturo. Pero, baguhan lang ako sa Departamento ng Edukasyon. Nagsimula ako ng turo noong nagsimula ring buksan ang senior high school. So, nakapagturo ako mula sa iba't ibang university like Cebu Normal University, University of San Jose Recoletos, and other states and colleges in Cebu. May dalawang aklat akong naisulat na pinamagatang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino at ang retorika, masining na pagpapahayag. So, yung komunikasyon at pananaliksik, yun ay nailathala ng Kronika Book House. Samantalang yung retorika naman, yun ay nailathala noon nung ginamit namin yan sa University of San Jose Recoletos. Naging National Red Reviewer ako sa Carl Balita Review Center at naging Regional Division District School Facilitator and Speaker. Meron din akong mga naisulat na module, lalong-lalo na nung nagkaroon ng pandemic. So, yun. Naging national writer ng supplementary materials, division module writer, at naging division module editor din. Yun. So, mataas-taas na din o mahaba-haba na rin yung karanasan ko sa pagtuturo. Okay. So, mula nung ako ay nasa undergrad, kinuha ko Bachelor of Elementary in Education, major in Filipino. Then, tinapos ko yung masteral ko, Master of Arts in Education, major in Filipino Language Teaching, and same as the Doctor of Education, major in Filipino Language Teaching. So, Filipino major talaga ako mula undergrad hanggang sa postgraduate ko. Okay. So, ang layunin natin sa umagang ito ay makikita natin, di ba, sa KRA. O, KRA natin. Tapos, makikita natin sa Domain 1, Content, Knowledge, and Pedagogy, Strand 1.5, Strategies for Developing Critical and Creative Thinking, as well as Higher Order Thinking Skills, and Strand 1.6, The Mother Tongue, Filipino and English in Teaching and Learning. So, lahat ng ito ay makikita natin sa paksang pagtutuunan natin ng pansin sa umagang ito or sa araw na ito. Then, naipasok din dito yung domain 2 about learning environment, strand 2.4, support for learner participation, and strand 2.5, promotion of purposive learning. Then domain 3, diversity of learners, strand 3.1, learners, gender, needs, strengths, interests, and experiences. Strand 3.2, learners' linguistic, cultural, socioeconomic, and religious background. So, yun ang mga domain at strand na makikita natin sa paksang pagtutuunan natin ng pansin sa araw na ito. Yun. So, sabi nga, true teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own. This is according to Nikos Kazantzakis. Yun. Diba, tayo bilang mga guro, we serve only as a facilitator for the learning of our students. So, facilitator lang tayo. So, ginagabayan natin. So, habang sila'y tumawid, di ba, sa isang tulay, ginagabayan natin kung paano ang pagtawid. So, yun. Sa pamamagitan ng gabay natin, ay nagkakaroon sila ng pagkatuto. Natututo sila sa kanilang sariling paraan. So, ang paksa sa araw na ito ay tungkol sa localization and contextualization in the 21st century teaching and learning. I know this is not new to you because ito yung ginagamit natin, diba, when we teach. So, kailangan natin yung mga paksa
i-contextualize at i-localize. But hopefully, after this session, meron kayong mga bagong karanasan o dagdag kaalaman tungkol sa localization at contextualization. Okay? At yung mga nagsabing mahirap mag-contextualize at mahirap mag-localize ay sana maging madali na nila ang gawain ito pagkatapos mapakinggan ang pag-uusap o pagtatalakay sa paksang ito. So, what is localization and contextualization? So, what will be our basis? Bakit kailangan nating i-localize at i-contextualize yung aralin natin? Diba? O yun. So, it can be seen in Article 14, Section 14 of the 1987 Philippine Constitution, which states that the state shall foster the preservation, enrichment, and dynamic evolution of a Filipino national culture based on the principle of unity in diversity and a climate of free artistic and intellectual expression. So, dun, di ba, kung mapapansin ninyo, Filipino national culture. So, binibigyan natin dito ng pansin. So, kailangan i-promote natin, i-preserve natin yung kultura natin. So, paano natin yan maipipresent or maipipreserve sa pamamagitan ng, syempre, pagtangkilik nito, pagkilala nito, di ba? So, yun. And then, ayon din sa Constitution, Article 14, Section 5, number 1, states that the state shall take into account regional and sectoral needs and conditions and shall encourage local planning in the development of educational policies and programs. So, yun. So, di ba makikita natin, sinabi doon, kailangan isali sa mga lokal na pagpaplano yung paglinang ng mga pulisiya at programa sa edukasyon. So, yun, meron tayong legal na batayan yan sa pagkakaroon ng contextualization at localization. So, ayon sa RA o Republic Act 10533, ito ay pinamagatang Enhanced Basic Education Act of 2013. So, ano ang nandyan? Ano yan? Ano ang nandyan sa RA 10533. So, yun. In Section 2, 10.2, letter D and H, it's about the implementing rules and regulations for RA 10533. So, ano ang sinabi dyan? The curriculums shall be contextualized and global. So, yun. Malinaw, di ba? Kailangan nating i-contextualize yung curriculum. Okay. And then, isa sa mga misyon ng Departamento ng Edukasyon ay ang pagkakaroon ng culture-based education wherein it is aimed to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where, di ba? Yun. Students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. So, malinaw, child-friendly. So, paano tayo nagtuturo na napapakita natin yung pagiging child-friendly natin? O tama ba yung sinisigawan natin yung mga estudyante o tinatakot? Tinatakot natin, di ba? O wag kayong mag-ingay dyan. O ganito, ganyan. O dapat igalang niyo ako dahil ako ang, o ano kaya? O, ako ang guro dito. So, tama ba yan? Nandun ba yung child-friendly? Di ba? So, dapat pagmuni-munihan natin yan. Yung mga kilos na ipinapakita natin sa loob ng classroom. Okay? Teachers facilitate learning and constantly nurture every learning. So, gaya ng nabanggit ko kanina, we teachers, we serve only as a facilitator. Okay? Facilitator lang. So, tayo ang gagabay upang may madiskubre at may madagdag na kaalaman, may matutunan yung mga mag-aaral natin. Administrator and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. So yun, kailangan siguraduhin natin na
magkakaroon ng epektibong pagkatuto. O, magkaroon ng um, maganda yung environment natin. O, enabling and supportive environment para sa pagkakaroon ng epektibong pagkatuto. And then family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. So nangangahulugan na hindi lamang tayo yung mga guro ang gumabay o kaya nagbibigay ng kaalaman din sa ating mga mag-aaral, kundi kinakailangan din dito yung pakikipagtulungan sa pamilya, komunidad, at iba pang mga stakeholders. Diba, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic, ipapakita talaga yan yung suporta mula sa pamilya at sa komunidad, yung sa barangay o paghahatid, paano nga ba na matulungan yung mga guro na maihatid yung mga modules para sa mga bata. So, di ba, tinutulungan tayo sa barangay natin. Yeah. And then, yung pamilya. Siyempre, pag may hindi nauunawaan yung mga estudyante doon sa module na kanilang binasa, andun yung mga magulang o kay mga kapatid o kung sino pa yung nandoon nakasapi sa pamilya na siyang tumulong sa pagpapaliwanag din. Yun, pakikipagtulungan. Okay? So, yun. And then, what is contextualized teaching and learning? Why use contextualized teaching and learning? Why do we need to contextualize and localize our topics? Okay, so as we all know that contextualization refers to the educational process of relating the curriculum to a particular setting, situation, or area of application to make the competencies relevant, meaningful, and useful to the learner. So, yun. Diba? Kontekstualisasyon, malinaw na ipinapahayag dyan na ito yung pag-uugnay ng curriculum sa isang particular na tagpo. Diba? Sa isang particular na sitwasyon na kung saan yung mga competency ay nagiging makabuluhan. Okay, may gamit yun sa mga learners. So, malinaw, di ba? Relevant, meaningful, and useful to the learners. Now, itatanong ko lang sa inyo, kasi narinig ko ito, sabi ng ibang guro, hindi lahat ng mga paksa ay makontextualize. Tama ba? Tandaan, sabi nga, di ba? Contextualization is relating to the curriculum to make the competencies relevant, meaningful, and useful to the learners. So, I beg to disagree with that yung sabi ng teacher na hindi lahat ng paksa ay makontextualize. Bakit? Kung ganun, may mga paksa pa lang hindi natin makontextualize, then we have to delete that one in our curriculum. Hindi natin isali. Bakit? Wala pala yung gamit. Walang kabuluhan, di ba? Hindi yan mayugnay sa tunay na buhay ng mga mag-aaral. So, walang gamit. Dapat i-delete natin, hindi natin isali. Dahil sabi nga, again and again, contextualization is relating the curriculum, di ba? Pag-uugnay. Pag-uugnay ng mga natutunan ng mga mag-aaral ng mga paksang tinalakay sa silid-aralan, pag-uugnay nito sa tunay na buhay. So, pag hindi yan nagamit, and then, wala, kukunin natin. So, that's why, hindi ako sumang-ayon na sinabi ng teacher na hindi lahat ng paksa ay makontextualize. Tandaan, lahat ng paksa, kaya nga nandyan yan, itinuturo natin dahil yon ay makabuluhan. That's very important to the life of the students. Diba? Yun. So, dapat makontextualize. Diba? Saan natin makikita yung contextualization? Pag nagtatalakay tayo, paano natin makontextualize yung paksa? Saan natin yan pwedeng ilapat? Diba? Andon sa ano yun? Pagtatalakay o pagtatanong. Diba? Pag nagtatanong tayo o pag nagpapagawa tayo ng mga gawain, diba naiugnay nila yon sa tunay na buhay? O pag nagtatanong tayo gamit yung mga HOTS,
So, higher order thinking skills, di ba? O kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na ganito, ano ang gagawin mo? Di ba? Siyempre, sa kanilang sariling opinyon, sa kanilang sariling karanasan, o yun, iniugnay nila. Yung sagot nila ay binabase nila yan sa tunay na pangyayari sa buhay o kaya sa mga nakikita nila, mga naobserbahan sa paligid, di ba? Yun. So that's contextualization. Kahit na nga sa math, di ba? Pag nagbibilang, o siguro, masasabihin natin na hindi lahat na may ugnayan, o kahit na nga problem solving sa math, na ugnayan sa tunay na buhay. Dahil yung mga steps na itinuro kung paano isolve yung problem, ganun din ang maaaring ituro nila. So, not literally the numbers itself, di ba? Na iano nila, isolve, but then yung paraan kung paano nila lutasin yung problema, yung mga hamon sa buhay na naranasan nila. Okay, so yun, that's contextualization. Okay, so sana nga, yun, contextualization, so pag-uugnay sa tunay na buhay, lahat ng paksa ay na-contextualize. Okay, sana yun ang ilagay sa isipan natin. Halimbawa ng contextualization. So, saan tayo pwede mag-contextualize? Sa banghay-aralin natin. Okay, sa competency, di ba? Sa competency, sa mga layunin. So, andun yun. O ano yung layunin natin? O halimbawa ng layunin na nagpapakita ng contextualization na ilalapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, di ba? Kahulugan ng economics, pang-araw-araw na pamumuhay. Di ba yun? Application na ipapakita pag-uugnay sa tunay na buhay. So that's contextualization. Sa competency pa lang, sa mga layunin pa lang, ay malinaw na naipapakita na doon yung contextualization. Okay? Okay, next is the art of questioning. O paano nga ba tayo magtatanong? Di ba? O yun, gamit yung HOTS. Paano na ipapakita yung contextualization sa paraan ng pagtatanong? Halimbawa, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong pumili ng sistemang pang-ekonomiya na paiiralin sa ating bansa, ano kayang sistema ang pipiliin nyo at bakit? Diba? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon. So yun, nagpapahayag sila ayon sa kanilang mga sariling opinyon. O ibinabase rin nila yan. Siyempre, makapagpahayag sila ng kanilang sariling opinyon, base na rin yan sa kanilang mga karanasan sa buhay o sa kanilang mga nakikita sa paligid. That's contextualization. The third one is the activity. O paano nga ba natin may papakita yung contextualization sa activity? So halimbawa, pag magbibigay ka ng gawain, o halimbawa may option A, option B, tapos magbibigay ng dahilan. Option A, maglalakad, papasok sa paaralan. Option B, sasakay, papasok sa paaralan. Siyempre, inaasahan na iba-iba ang sagot ng mga mag-aaral, di ba, ng mga estudyante. Bakit? Depende yan sa kung saan sila nanggaling. Halimbawa, inaasahan na may mga estudyante na magsasabing maglalakad patungo sa paaralan. O bakit? Dahil malapit lang yung bahay namin sa paaralan. O, meron namang magsasabing sasakay dahil malayo. O, di ba? Parang ganun. And then, bibigyan natin ng pamprosesong tanong. O, kung halimbawa, maaari ba kayang magbago sa hinaharap ang inyong mga desisyon? So sabi nyo ngayon, maglalakad kayo dahil malapit lang sa paaralan o kaya sasakay kayo dahil malayo sa paaralan yung bahay ninyo. Maaari ba kaya yang magbago yung desisyon nyo sa hinaharap? Di ba? O maaring sasabihin din nila na oo, bakit? O kasi baka sa hinaharap o malayo na o lilipat kami ng bahay o kaya ganun, di ba? Maaring malapit o maaring malayo sa paaralan. So yun, isa yung halimbawa sa pagpapakita ng contextualization. Pag-uugnay nila sa tunay na buhay, di ba? Nung nagbibigay sila ng dahilan, yun, ipinapakita na doon yung contextualization. Pag-uugnay sa tunay na karanasan. Okay, next is the curriculum. So, curriculum is the K to 12, di ba, that we are having right now. So, yun, contextualization. So, tandaan, sa pag-contextualize ng aralin natin o ng paksa natin, so, maaari natin itong gagawin saan? Sa competency, o sa mga layunin, kailangan makita na natin doon. And then, sa paraan ng pagtatanong, the art of questioning, gamit yung HOTS, okay, higher order thinking skills,
and then the activity and the curriculum. Okay, yung apat na yon, di ba? Makikita natin yan sa bahagi ng banghay aralin natin. At tandaan, kung ano yung naisulat mo sa layunin, dapat yun din ang magiging gawain mo. Kailangan makikita. O, pag layunin, di ba? Pag cognitive. So, saan natin yan makikita sa bahagi ng I-plan? Cognitive na layunin. Siyempre sa pagtatalakay, di ba? O, affective. Ganon din na makikita natin doon sa generalization, sa pagtatanong, di ba? Yun. And then, maaari din makikita natin sa activity. Pag nagbibigay ka ng pamprosesong tanong na, o pinoproseso mo na yung bawat gawain na ginawa ng mga mag-aaral, di ba? Sa paglalapat. And then the skills will be in the paglalapat or in the application. So, doon natin makikita. So, huwag natin kalimutan na kailangan makikita talaga kung ano yung nasa layunin, yun ang nasa gawain din. Kasi napapansin ko, meron ding mga layunin na ito yung pinapagawa, ito yun ang layunin, pero maganda sana, pero pagdating dun sa gawain, wala, hindi makikita dahil iba yung pinagawa. So, hindi ganoon, okay? So, yun. Yun ang contextualization. Yun ang pag-contextualize ng paksa natin. Ngayon, so, ano naman yung localization? Ano ang kaibahan nito sa contextualization? So, localization, as one of the degrees of contextualization, it is defined as the process of relating learning content specified in the curriculum to local information and materials to the learner's community. So, yun. Kanina, contextualization, yun yung pag-ugnay ng paksa, di ba? Relating the curriculum to make it meaningful, relevant, di ba? Useful to the learners. So, pag-uugnay sa tunay na buhay. Ngayon, yung localization naman, ito yung pag-ugnay sa learning content sa curriculum, di ba? Sa lokal na impormasyon at material na makikita sa komunidad. So, yun, halimbawa. So, pag magtatalakay ka ng mga magagandang tanawin, so sa halip na tatalakayin mo muna yung magandang tanawin sa ibang lugar o kaya sa ibang bansa, bakit hindi bigyang pansin kung ano yung magandang tanawin na meron kayo sa inyong lugar? Para naman malaman dahil may mga estudyante na hindi talaga nakapasyal, di ba? So hindi nila alam, ay may ganito pala tayo sa komunidad natin. Kaya yun, so i-localize natin para at least malaman din nila o alam na nila kung ano yun sa ibang bansa, ganoon sa ibang lugar. Pero yung mga magandang tanawin na makikita doon, sa kanilang komunidad ay hindi nila alam, di ba? So yun, huwag isipin na lahat ng mga mag-aaral ay may alam na sa mga bagay na yun dahil nandun sila, doon sila nakatira. No, dahil may mga mag-aaral na hindi rin nakapasyal, di ba? Like, andyan lang sa bahay, ganito, ganyan. So, yun, hindi nila alam. So, dapat i-localize at i-contextualize natin. So, ito yung paggamit ng lokal na impormasyon at lokal na material na makikita sa komunidad. Okay? So, yun. And then, so tulad ng contextualization, malocalize din natin yung paksa natin sa competency. So, competency pa lang. Kanina, contextualization, pag-ugnay sa tunay na buhay. Ngayon, lokalisasyon. Paano natin maipakita yung localization sa competency? Kaya halimbawa ng competency, nasusuri ang iba't ibang struktura ng pamilihan sa iyong komunidad na tumutugon sa pangangailangan ng maraming tao. O di ba? Iyong komunidad, struktura sa pamilihan na makikita sa komunidad lamang. So that's localization. Okay. And then, sa paraan din ng pagtatanong, the art of questioning. Halimbawa, kung ikaw ang mayor, ano ang iyong higit na bigyan ng bigat sa paggawa ng desisyon? Ang benepisyo mula sa industrialization o ang epekto nito sa kapaligiran? So yun, localization pa rin. Kasi ikaw, inilagay mo yung sarili mo, inilagay yung sarili ng mga mag-aaral bilang mayor sa lugar na yon. Diba? So yun, localization. Malinaw na naipapakita doon ang localization. At syempre, doon sa mga gawain, yung sa activity. So magbibigay ka ng mga gawain na kung saan angkop para doon sa paksa, tapos makikita doon sa komunidad o kaya'y yung mga lokal na material na gagamitin nila ay makikita lamang doon sa komunidad. Okay, yun. And then,
Panghuli ay ang mother tongue o curriculum, di ba? Yung paggamit ng mother tongue. So, yun. Di ba sa pagtuturo, hindi natin maiiwasan na naipasok dito yung pagpapalit koda, code switching habang tayo nagtuturo, right? Pag halimbawa sa English, gumamit tayo ng English as our language, di ba? Yun ang ginamit nating wika sa pagtuturo, wikang panturo. But then, hindi natin maiiwasan na kahit na English yan, gumamit tayo paminsan-minsan o isinali natin ito sa Filipino, right? O kaya'y sa dialekto. Bakit? Para mas madaling matutunan ng mga mag-aaral kung ano talaga ito. Mas lalo nilang maintindihan, lalong-lalo na sa mga salita na kung saan mahirap maunawaan ng mga mag-aaral. Okay? So mula sa Ingles, isinalin sa Filipino, o pag hindi pa talaga kaya, hindi pa talaga naiintindihan, doon isinalin din sa dialekto. So yun, pumapasok na dito yung pagpapalit koda. Okay? So yun. Now, ang tanong, lahat ba ng paksa ay malocalize natin? Oo, hindi. Yes, hindi. 'Di ba? Tama. Sang-ayon ako niyan. Na lahat ng paksa, hindi lahat ng paksa ay malocalize natin. Bakit? May mga paksa na kung saan wala talaga tayong makikita na lokal na impormasyon tungkol doon o kaya'y mga lokal na material na dapat gamitin. Okay, yun. Kaya, yeah, sang-ayon ako niyan. Pero, tandaan, sa contextualisasyon, lahat ng paksa ay makontextualize dahil ito ay iniugnay sa tunay na buhay. Ito ay ginagamit sa tunay na buhay ng mga mag-aaral. Pero, maaaring, hindi lahat ng paksa ay malocalize natin. Pero, makontextualize. Okay? Sang-ayon ako niyan. Okay? Malinaw ba yan? Okay, yon. And then, why is it that we need to localize and contextualize the curriculum, diba? And use of learning materials? So why do we need to localize? Bakit kaya? Dahil sa, yes, cultural diversity. Iba-iba yung kultura natin. Siyempre. And then, iba-iba yung pinanggalingan natin. May mga mag-aaral na nakatira malapit sa ilog or dagat, meron ding mga mag-aaral na nakatira sa bundok. So kaya kailangan nating i-localize dahil doon na magigamit natin kung ano talaga, hindi sila mahihirapan. At the same time, hindi sila mahihirapan, di ba? Kung ano yung material na nandoon sa kanilang lugar, so yun ang gagamitin natin. Okay? And then, sa pagkakaiba ng mga tao, so individual differences. Kaya kailangan natin i-localize at i-contextualize yung paksa natin. Yung sa pagtuturo natin. Now, so localization, why? Tandaan, the curriculum is alive. It changes depending who is implementing it, where and when it is implemented. So, buhay na buhay yung curriculum. Nagbabago, depende yan sa kung sino ang nagpapatupad, saan at kailan ito ipinatupad. Diba? So, yun. In order for you to localize and contextualize, this is according to Yusuf Dina Ocampo, that in order for us to localize and contextualize the curriculum, we have to think of where we are so that we can make the curriculum relevant to us. Okay, yun. So, halimbawa, tayong mga guro, di ba, iba-iba yung pinanggalingan natin, pwede tayong magturo kahit saan, di ba? So, hindi talaga nangangahulugan na dito ako nakatira, dito ako magtuturo. Kasi paminsan-minsan, pag hindi tayo natanggap dyan, o doon, nag-a-apply tayo sa ibang lugar, o kaya'y doon tayo inaatas, doon tayo naka-assign, di ba? So, yun. So, pag nag-localize tayo at nag-contextualize, isipin mo kung saan ka na ngayon, kung saan ka nagtuturo ngayon. Hindi yung kung saan ka nanggaling. Okay? Malinaw? O iba yun. Kasi kung ang binibigyan natin dito ng pansin is ngayon, sa kasalukuyan, kung saan ka nakatira or saan ka nagtuturo ngayon. Okay, yun. Para mas magiging makabuluhan, di ba? O yung paksa natin, yung pagtuturo natin. So, sabi pa nga, when we localize the curriculum,
we agree to it. Diba? So we agree. This means that different areas in the country will also use different materials. So they will use different instruments so that they can deliver the standard of the curriculum. Okay, yun. So now, how do we localize and contextualize our topic? So paano nga ba? Paano natin or paano tayo mag-localize at mag-contextualize? O, alam niyo ba? Meron ba kayong stratehiyang ginamit niyan? O ano kayong strategiya ang ginamit niyo sa pag-localize at contextualize ng mga aralin? Yun, sana nga yung mga nagsabing mahirap mag-contextualize at mag-localize kasi hindi ko talaga alam kung paano yun. Ginawa nyo na yan, alam ko, pero hindi nyo lang napansin. Yun pala. O sige, titingnan na natin anong strategiya ang dapat nating gamitin. So, ang curricula and instruction based on contextual learning strategies should be structured to encourage the 5 essential forms of learning. And this can help you localize and contextualize the lesson by the use of the REACT strategy. So what is REACT? R. It's about the relating pag-uugnay, di ba? Linking the concept to be learned with something the student already know. So, dito pumapasok yung dating kaalaman, yung prior knowledge, di ba? Iniugnay nila yung natutunan nila ngayon, iniugnay nila yan sa dating kaalaman nila, sa natutunan nila noon. Kaya nga, mas madali nilang matutunan ang pagsantinalakay ngayon kung meron na silang dating kaalaman. So, yun. Learning in the context of life experience or relating is the kind of contextual learning that typically occurs with very young children. And remember, it must then relate those everyday situations to new information to be observed or a problem to be solved. So, kailangan natin yung maiugnay. Diba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Diba? Dapat talaga nating turuan. Napapansin natin, ang dami ang daming mga kabataan ngayon ang nagpapakamatay dahil daw sa problema or kahit konting problema lang. Kaya yun, kahit na nga sa di ba? Yeah, like yung problem solving, yun, maturuan natin yung pag-solve ng problem. So, maiugnay natin yan sa tunay na buhay. At least, magkaroon sila ng kaalaman, ay, hindi pala tama yung ginawa or dapat pala pang magdesisyon, kailangan ganito, ganyan. Di ba? Dapat pala maging maingat. Pag may mga malaking desisyon na gagawin, dapat palang pag-isipan ng maigi. Pag-isipan ng maraming beses bago pa ito gawin. Tandaan, teachers who love teaching teach children to love learning. Do you agree? Yes. Di ba? Pag love natin yung pagtuturo, parang ang saya-saya natin magturo, ang gaan-gaan ng feeling natin, bawat araw ng pagtuturo natin. So, parang naipakita natin sa mga mag-aaral, yung pagmamahal natin sa pagtuturo, sa pamamagitan niyan ay natuturuan din yung mga mag-aaral na mapamahal din sa kanilang pagkatuto, di ba? Ay, may marami silang matutunan. Dahil nga, pag love mo yan, o lahat ginawa mo, yung best mo, o ang dami mong gawain, so nag enjoy yung mga bata, o nagugustuhan nila, o naiintindihan nila dahil naipapaliwanag mo ng mabuti. So, yun. So, nagkaroon sila ng madali ang pagkatuto. Okay. Halimbawa ng relating example, halimbawa, magpapakita ka ng larawan. So, larawan na kung saan ipinapakita dito na ang bata ay parang nagising ng tanghali na o malilate na siya. So, yun, pwede yan, di ba? Itatanong, tingnan niyo yung larawan, ano ang nakikita niyo? Okay? So, napapansin niyo ba? Kung ano ang reaksyon ng bata sa larawan. Now, ito ba ay nangyari din sa inyo? O ano ang ginawa niyo? Di ba? That's pag-uugnay. Okay, that's relating. Okay? And then, second is E, experiencing. So, experiencing, pagpaparanas. So, it's a hands-on activities and teacher explanation allows students to discover new knowledge. So, yun, hands-on activities, pagpaparanas. Now, meron tayong mga like mga aparatos, 'di ba? Like sa science, binibigyan tayo ng mga aparatos, mga microscope at iba pa.
ang dami, di ba? O binabigyan tayo niyan sa DepEd. Now, ginagamit niyo ba ito? Yun ang tanong. Dahil, meron din akong nakikita o naririnig ba, sabing ng guro, ay, no, 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 kids, for your eyes only, don't touch. Yun, ganun ba? So, hindi pinapahawak. So, nandun lang sa cabinet, naka-display, o for your eyes only. O, ayun, pag may mga bisita, wow, ang daming aparatos, okay, ang ganda pala, ano? Pero hindi nila alam na hindi pala pinapagamit ng guro dahil natatakot na baka masira. Now, tandaan, pag hindi mo yan pinagamit, o ano ang mangyayari? Hmm? Yes. So parang wala lang rin, di ba? Iba talaga pag nararanasan ng mga bata, di ba? Kaysa hindi. O halimbawa sa microscope, 'di ba? Pag maglalagay ka, tingnan niyo kids, children, okay, tingnan niyo ito. May tingnan natin ha, yung isang maliit na bagay ilalagay natin doon sa microscope. O tingnan niyo kung ano mangyari. Wow, ma'am, ang ganda, ang laki. O tingnan, makikita talaga namin. O yung mga maliliit na paa, nakikita namin ganoon, mabibilang namin kung ilan kasi makikita talaga malinaw na makita. 'Yon. Tapos, naranasan nila, di ba, madali nila matutunan, ito pala, pag microscope pala, ganito, nagpapalaki yan ng bagay, o ganito, makikita mo ng malinaw. Okay, yon. So, at iba pa. So, pagdating nila sa bahay, o iba, bahagi pa nila yan, uy, ma, alam mo, gumagamit kami ngayon ng microscope sa science namin, ganito, ganyan, o nagkakaroon kami ng experiment, at ito ang nangyayari, o di ba? So, meron silang natutunan. So, sabi nga, tell me and I forget. Teach me and I remember. And then involve me and I learn. So, yun, ayon kay Benjamin Franklin, di ba? O, sabihin mo, turuan mo ako, pero makalimutan ko lang yan. O, microscope is the blah, 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 blah. O, yun lang, tinuturo mo, ibinigay yung kahulugan. So, pagkatapos niyan, paglabas nila sa paaralan, wala. Pagdating sa bahay, wala. Nakalimutan na. Pero, yeah, tinuruan mo, may natutunan, but then, how much more pag pinaranas mo talaga, 'di ba? Doon na. Maalala nila kung ano yung sinabi mo. Maalala o kaya makalimutan, depende. Depende 'yan, 'di ba? And then, pero pag pinaranas mo, doon nagkaroon ng pagkatuto. Involve me and I learn. O sabi nga ni John Dewey, 'di ba? Teaching by doing. 'Yun. And then A, the third one, is applying. Applying is paglalapat. Students apply their knowledge to real-world situation. So dito na ini-apply, ginagamit kung ano yung mga natutunan nila, kung ano yung konseptong natutunan nila mula sa paksang tinalakay ninyo ay dun na. Diba? Ini-apply na sa tunay na buhay. So, yun. Concepts and information in the useful context often projects students into an imagined future. O, yun. So, halimbawa, so pag-apply, gagawa sila ng infomercial. Infomercial, di ba? So, yun, bibigyan nyo ng goal. Ito yung goal mo, ito yung role mo, ito yung mga audience, ito yung situations, and the product performance ay magiging ganito. So, pag-a-apply kung ano yung mga natutunan nila. Sabi nga, a gifted teacher is not only prepared to meet the needs of today's child, but is also prepared to foresee the hopes and dreams in every child's future. So, di ba? Paano nila makamit yung mga pangarap nila? Yung tuturuan natin kung ano yung mga paksang naituro natin, natalakay natin, kailangan mai-apply nila yon sa tunay na buhay. Kaya nga, kailangan natin i-contextualize. Pag ang paksang yon ay maari pa rin ma-localize and then i-localize natin. I-contextualize at i-localize natin. Diba? Para magiging handa yung mga mag-aaral natin sa kanilang future. Okay? So, yun. And then, C, cooperating. Ito yung pang-apat na strategiya. Diba? Cooperating, pakikiisa, pakikilahok. Its students solve problems as a team to reinforce knowledge and develop collaborative skills. So dito, sa stratehiyang ito, nahahasa yung kasanayan ng mga mag-aaral na makikihalubilo, makikipag-usap, makikipagbahagi ng kanilang mga ideya. So yun, they work as a team. So yun, learning in the context of sharing, responding, and communicating with other learners. So yun,
Kumbaga, nalilinang din dito ang kanilang tiwala sa sarili, di ba? So, tiwala sa sarili, self-confidence. So, self-confidence in sharing their ideas and opinions to their group mates. So, yun, cooperating. And then, tandaan that teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. So yun, sa pagpapangkatan, di ba, nung nagkakaroon na ng application, so dito na, kumbaga hinihikayat ng guro, o sige, mag-isip kayo niyan ha, o gamitin niyo yung mga ano ninyo, yung mga talino ninyo, yung pagkamalikhain ninyo, di ba, para makagawa kayo ng isang magandang output, kung ano yung pinapagawa, di ba? At yun, so, yan ang creating, cooperating. The last one is transferring. Transferring is paglilipat. Di ba paglilipat, it's just like applying, right? O relating, applying, transferring, di ba magkaugnay? O iniugnay sa tunay na buhay. Ini-apply o inilipat na kung ano yung mga natutunan. Students take what they have learned and apply it to new situations and contexts. So yun, ini-apply na kung ano yung mga natutunan nila. Learning in the context of existing knowledge or transferring uses and builds upon what the students has already learned. So, yun, di ba? Kumbaga, pag labas ng mga mag-aaral sa paralan, pag ang daming lang natutunan, pag graduate na doon, o taas na o yan, harapin yung tunay na mundo nila. Paglabas na doon, o, ay may marami akong natutunan, alam ko kung paano ko haharapin ang mga hamon sa buhay. So, yun. Inilipat na nila yung mga natutunan nila. Okay, ganito pala yun. O, kailangan ganito ang dapat gawin. Ito yung natutunan ko. Kailangan, pag nagkakaroon ng desisyon, lalong-lalo na sa mga malalaking desisyon, kailangan na pag-isipan ng mabuti. Okay, yun. O kailangan talagang magkakaroon ng isang wise decision. So, dito na, hindi lamang yung knowledge, di ba? It's the wisdom. O, yun. Knowledge, o, yun lang mga natutunan ng mga mag-aral. O, pag nai-apply na nila ito sa tunay na buhay, so nagkakaroon na sila ng wisdom. Di ba? It's the application of what they have learned. Okay? So, that's transferring. Okay? Paglilipat. So, sabi nga, a great teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. So, yun. Para mailipat nila, mai-transfer nila yung mga natutunan nila, di ba? Siyempre. So, nagbibigay tayo ng open hand, open arms, open mind, and touches a heart. So, kumbaga, we mold our students to become a better future. So, not only their minds, but also their hearts, di ba? Oh, knowledge and their emotions, your feelings, di ba? Your heart, mind and heart. Okay, yon. So, tandaan, localization and contextualization can be done in all subject areas. So, hindi lamang sa isang asignatura, hindi lamang sa Filipino or sa English or sa math. Kahit nga sa science, may apply nila yan. Sa aral pan, lalong-lalo pa niyan, di ba? Yung mga paksa sa aral pa natin, sa history at iba pa, at yung iba pang mga asignatura, mai-apply talaga yan sa tunay na buhay. Kaya nga itinuturo natin yan, ang mga paksang yan sa mga mag-aaral natin, dahil ito ay may gamit sa kanilang buhay. Magagamit nila ito sa hinaharap o sa pagharap ng kanilang buhay, di ba? So, yun. So, kailangan i-contextualize and i-localize. Localization maximizes materials that are locally available. So, doon na, ginagamit na kung ano yung mga material na available doon sa komunidad. And remember that to contextualize, teachers use authentic materials, activities, interests, issues, and needs from learners' lives. So yun. And should create rooms for students to pose problems and issues and develop strategies together for addressing them. So yun. Kailangan lilinang ng mga strategiya. So tingnan natin kung ano yung mga problema, ano yung mga issue, kailangan mag-isip ng mga strategiya para malutas ito. So sa edad pa lamang nila,
Kailangang maturuan na sila kung paano nga ba ang paglutas ng mga problema, di ba? So yun, hindi lamang yung mga bilang or ano pa yung mga ginagamit, di ba? Or itinuturo. So, pati na rin yung, di ba, we molded their lives, yun. We are shaping their um, totality as a person. So, paglabas nila, paglaki nila, paglabas nila sa tunay na mundo, taas na una sila, di ba? Dahil handang-handa na silang oh, humarap sa mga hamon sa buhay. Dahil alam nila na kung paano na ito haharapin, kung paano lulutasin. Okay? Dahil nalalaman na nila ito sa tunay na buhay. Now, tanong ko lang, tingnan natin, this is just a self-test. Tingnan natin kung nakapag-contextualize ba kayo na localize sa inyong paksa, di ba, habang tayo nagtuturo, no? Tinuturo, natapos na natin ngayon yung school year, 2022-2023. So, yun, na-localize ba at na-contextualize natin ang ating mga paksa? So, ito yung tanong. Sige, isipin natin. Are new concepts presented in real-life situations and experiences that are familiar to the student? Yun. Are concepts in examples and students' exercises presented in the context of their use? Are new concepts presented in the context of what the students already know? And do examples and students' exercises include many real, believable problem-solving situations that the students can recognize as important to their current and possible future lives? Do examples and students' exercises cultivate an attitude that says, I need to learn this? And do students gather and analyze their own data as they are guided in discovery of the importance of concepts? Are opportunities presented for students to gather and analyze their own data for enrichment and extension? And do lessons and activities encourage the students to apply concepts and information in useful context, projecting the students into imagined future, like their possible careers and unfamiliar occasions in the workplaces? Are students expected to participate regularly in interactive groups where sharing, communicating, and responding to the important concepts and decision-making occur? Do lessons, exercises, and labs improve students' written and oral communication skills in addition to mathematical reasoning and achievement? Then, if all your answers to that questions is yes, then you are teaching contextually and locally. And congratulations for that. Now, the big picture is knowing how, when, and why to say what to whom. Yun, that's the big picture of the contextualization and localization. Tandaan na ang guro'y nagtuturo ayon sa paraang matuto ang mga mag-aral at hindi ayon sa paraang gusto lamang ng guro. Diba? So yun, titingnan natin kung ano ang kailangan ng mga mag-aaral natin. So yun ang ituturo natin, yun ang ibibigay natin. Huwag natin silang bigyan na kung saan hindi naman yun ang kailangan nila. Dahil I know, may mga guro na kung saan matataas yung mga standards. Yes, well, it's good, na at least meron tayong standard o gusto natin ito yon. Gusto kong maging ganito yung mga mag-aaral ko. Maganda yan. O, walang masama yan. Pero ang tanong, kaya ba ng mga mag-aaral yan? Kaya ba yan sa lahat ng mga mag-aaral? Baka it end up na lalagpak lahat. Kaya nga, tingnan natin kung ano yung kailangan nila. Ito yung dapat nilang malaman. Ito yung kailangan nila. So, ito yung ibibigay natin. Ito yung ituturo natin.
Hindi, ito yung gusto ko, dapat ganito, dapat nila itong gawin, dapat nila itong matutunan, tapos hindi kaya, ba? So yun, tandaan na tayo ay nagtuturo sa paraang matuto ang mga mag-aaral ayon sa gusto nila. O kung paano sila matuto, o ito yung gusto nila, ito yung paraan ng pagkatuto nila. 'Di ba? The style, yung estilo, yung paraan ng pagkatuto, yung learning nila is ganito. So yan ang ibibigay. Huwag mong bigyan ng iba dahil hindi sila matututo pag sa ganung paraan na gusto mo. Okay? So yun. And then, sabi din ni Mustafa Kemal Ataturk, yeah, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Ang ganda, no? Yeah. Ang mabuting guro ay parang kandila, di ba? Parang inubos natin yung sarili natin, lahat ng ano natin, lahat ng kakayahan natin, lahat ng kaalaman natin, o ibinigay na natin yon para para lang mabigyan ng liwanag yung iba. O, para magkaroon sila ng maraming kaalaman. O, lahat ng resources, o, ginawa natin. O, kahit na nga, di ba, paminsan-minsan, o, nag-ano tayo, parang gumagastos tayo para lang sa mga kabataan natin, sa mga mag-aaral natin. Okay, yun. So, um, sabi nga, a good teacher is like a candle. Yes. O, naibigay na lahat. O, sabi nga, binigay ko na. O, so, yun. Ang lahat-lahat para lang pagkakaroon ng ano, kaalaman, ang bagong kaalaman, maraming kaalaman yung mga mag-aaral natin para matuto. Lahat ay ginawa ko. Ginawa ko na ang lahat para ikaw ay matuto. At magiging isang mabuting mamamayan sa hinaharap. Okay, yun. So, yun lang ang tungkol sa contextualization and localization. And I hope that you learned something from this um, ano, pag-uusap natin sa araw na ito, ha? Uh, I hope na meron kayong bagong kaalamang nakuha mula dito. Kahit na at first sinabi niyo, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan kung ano yung contextualization and localization. But now, what is your new learning in this topic? Meron ba o wala? So, sana nga makatutulong yan sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhang guro na kung saan nahihirapan or kaya nalilito pa kung paano nga ba ang pag-contextualize at pag-localize ng paksa. At sa mga ano na, yung mga dating guro na may mga karanasan na, so sana meron din kayong mga bagong kaalaman na nakuha o napulot nyo mula sa usaping ito. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.